the Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, salamat din sa Panginoon sa operasyon ni Karen Privaldo. Opo, pag siya'y okay na, atin siya makakapanayam din. Thank you po sa inyong prayers, natapos na po ang operasyon. Opo, bagamat may sinasabi po na hindi ho inalis yung kidney kasi nga na daw po, meron daw functioning part pa ito. Praise God ho naman. So we look forward po sa kanyang recovery. Okay, Brad Jeff, mukhang ikaw nasa Taytay ka ba? Tagaytay? Nasa Baguio ka ba? Nasaan ka ngayon? Brad Ted, nasa tabi-tabi lang tayo. Alam mo naman magki-Christmas ride lang tayo dahil nag-birthday ang aking kaibigan si Jack Magdato. Ayan. Happy birthday, Jack! Yeah. Wala si Boss Mike, inindyang kami tiyadya So, okay lang. Next time daw, Pastor. Next time. Payagan mo na kasi si Mike. Uy, grabe. Baka maniwala sila. Sabihin, monster partner. Uy, pero Pastor, saan kayo somewhere in Rizal at kamusta ang weather dyan? Alam mo siya, napakaganda ng weather. Hindi naman umuulan. Sobrang lamig. So, chill na chill lang tayo dito sa Windels. Okay, ang sarap. Sarap ng pagkain, sarap ng kape. So, makapag-relax dahil sunod-sunod din. Last night, Brad Ted, kwento ko lang, nasa funeral ako. And ang dami mong fans doon, si Lala Ilagan, saka si Tita Ethel Canseco. Anak pala to ni George Canseco. Tita Ethel, thank you for watching Daily Brad at Ted Filon and DJ Chacha Show for 4 hours. Thank you for tuning in every day. Yan. Ethel Canseco. Ayan. Eto na, Pastor. Ingat kayo mamaya pauwi dahil medyo pasaan daan. Pero bago ka magmotor pauwi, inaabangan na ng iyong mga taga-sunod itong magandang balitang hatid mo ngayong araw ng Miyerkules, December 25, more days before Christmas. Yes, Ted. Nasa series tayo ng Christmas series. Of course, iniisa-isa natin yung mga main characters dito sa Christmas. Nung Lunes kay Mary tayo, kahapon kay Joseph. Ngayon naman, ito parang insignificant tong grupo ng tao na to, pero it will give us hope na yung unang message ng gospel o yung pagkapanganak ni Jesus upang tubusin tayo sa kasalanan ay binahagi sa isang grupo ng mga taong insignificant. Ito po yung mga shepherds. Ano po ba yung shepherds, yung mga pastol? Hindi tayo makarelate dahil kailan ba tayo nakakakita lagi ng shepherd, di ba? Pero pag tiningnan mo, nung pinanganak po si Jesus, ang unang nagpakita ang anghel is to this bunch of uneducated, unwanted, itong mga tao na to na parang hindi naman salot ng lipunan, pero talagang sa food chain, kumbaga, hindi tinatanggap sa core testimony. Pagka may mga pastol, kasi palipat-lipat sila, no permanent address yung mga to, natatakot yung mga tao, may mga grupo ng pastol doon, yung mga sinampay, pasok nyo, yung tipong ganon. Tipong panakot to ng mga nanay sa mga dalaga nilang anak. Sige, makapag-asawa ka ng pastol, yung parang ganon. 2,000 years ago, ganun ang tingin sa kanila. And yet, pag nakita niyo po sa Biblia, an angel appeared to them at binalita po sa kanila yung pagkapanganak ni Jesus. And glory to God to the highest, sabi, and peace among those whom He is pleased. So, imagine, kung ikaw ngayon ay parang feeling mo, ikaw ay walang kwentang tao, walang nakikinig sa'yo, walang nagmamahal sa'yo, meron pong concern sa'yo, walang iba ang ating Diyos. At hindi po siya nagpakita yung mga anghel sa palasyo, hindi siya nagpakita sa mga senador ng Roman Senate, hindi siya nagpunta kay Herod, nagpunta po siya dito sa pinakamabababang antas ng lipunan, ang mga shepherd. Ano po ba ibig sabihin nun? Di ba nakakatuwa po na tayo pala, concerned pala ang Diyos sa atin. And not only that, ito pong mga angel, sila nagbigay ng balita at nag-assure kala Mary nung nagpupunta sila na indeed yung anak mo ay anak ng Diyos. And then sinabi nila na nagpakita sa amin ng anghel at makikita rin namin yung bata na Messiah na magliligtas sa sangkatauhan. Kaya po, it only shows kung gaano po kamapagmahal ang ating Diyos. Hindi po siya namimili kung sino mayaman sa lipunan, may pera, sino may influensya, in power. Wala pong ganon. He is no respecter of man, sabi po sa Biblia. Kaya kung kayo po parang feeling nyo minsan, wala naman akong significance ito sa mundo, mahal ka po ng Diyos. Ikaw na nagpilit na nanlilimos ng pagmamahal sa ibang tao, may isang taong nagmamahal sa iyo, may isang Diyos na nagmamahal sa iyo, at yan ang ating Diyos. At ang puntahan lang po natin yung verse natin ngayon. After nilang nakita si Jesus at na-witness nila first hand na totoo yung sinabi ng anghel, sa Lucas 2:20,
at bumalik ang mga tagapag-alaga ng tupa na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang narinig at nakita tulad ng pagkasabi sa kanila. Alam niyo po, pag na-encounter natin si Jesus, it will never leave us the same person. Pag na-encounter natin, genuine encounter with God, it will keep our tongue from just shutting up. Tayo po ay laging magsasabi ng kabutihan ng Diyos. Kaya po kayo na naka-encounter sa Diyos, patuloy nyo pong ipalaganap ang kabutihan niya sa Facebook mo, sa social media mo, sa mga kamag-anak mo, ngayong reunion ng Pasko, i-share mo ang kabutihan ng Diyos. And I'm sure, lahat tayo, there's something to be thankful for sa kabutihan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po unang-una sa successful operation, Lord, ni Karen. Salamat, Panginoon, dahil binigyan yung gabay ang mga doktor na nag-opera sa kanya. At salamat sa aming mga Happy Anonymous na nag-ambag-ambag upang maisakatuparan ng operasyon. At salamat din kay Nanay kanina na ang simpleng mga binibigay ng aming Happy Anonymous nagdudulot ng malaking ligaya at konting comfort sa buhay sa kanilang bahay. Salamat, Lord, sa mga ehemplo na itong mga pastol na hindi sila nangimi na ipangalaganap ang salita ng Diyos dahil sa kanilang na-witness. At kami ng Lord, kami po ay nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Tulungan niyong bawat isa na huwag mangimi, i-share ang salita mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mahal na Panginoon, muli po kaming dumudulog sa inyo. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff and bless his mission always. And Lord, salamat po sa napakagandang araw na ito. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming tagapakinig, lalo na po ang mga nag-aabot ng tulong sa mga nangangailangan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay, Alright. Jeff, sige. So, pwede mo na makita ang mga kagandahan ng kapaligiran dyan sa iyong kinalalagyan, Brad Jeff? Yes, maganda, Brad Ted. Ang kapaligiran dito. Malamig dyan ah. Wala ang aking biyanan dito, Brad Ted. Medyo tahimik. Kasi itong si paring Darth, wala na maisip sa biyanan yan. Okay. Ito, Brad Ted, mga kasama ko. Ayan, hi-hi lang kayo. Aba, Ayan. si Coco Martin Si ba Sir yung nasa Bong. gitna? Kasama mo pala si Coco? Si Coco Martin, hindi, si Douglas yan. Douglas, kahawig mo si Coco Martin. Malabo mata na to si Boss Bong Hobes ng Toyota. Alright, so thank you so much for joining. O sige, mag-iingat kayo sa inyong biyahe ha. And of course, salamat muli sa pagkakataon, Brad Jeff, na ikay makapagbigay ng magandang balita despite the fact na ikay nasa labas ngayon ng inyong studio. So mabuhay kayong lahat dyan, mag-iingat kayo. Thank you, Brad. Salamat, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Reporting from Tanay. God bless you po. Kaway-kaway, mga Brad. Thank you, si Brad Jeff Eliscopides. Para po sa ating The Daily Brad. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.